What's up, everyone? Si Nina Chelsea, si Chua, Ako si Silent Angeles. Ako si Ron Valderrama. at kami ang Team Basilin! Narito ulit kami sa inyong harapan upang ibahagi at ipaalam sa inyo kung paano nakakaapekto ang madalas na paglalaro ng online games sa buhay ng mga estudyante at kung ano ang naidudulot nito sa kanilang pag-aaral. So, what's up guys? Dito ulit kami. We're back. Dahil maraming nagtatanong sa inyo sa comment section, sasagutin na namin ang inyong mga katanungan. Pero bago yun, magsha-shoutout muna tayo. So, ayan. Hi guys! So, guys. So, umpisa na natin. Ang number 1 na tanong, ano nga ba ang gaming addiction? Pre, ano nga ba yun? Ang gaming addiction, nakilala rin bilang internet gaming disorder, ay isang seryosong kondisyon na nailalarawan sa sobrang pagkahumaling sa paglalaro ng video games. Hindi ito basta-basta pagiging mahilig sa laro, kundi isang kondisyon na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Ito ay may mga sintomas. Una ay sobrang pagkahumaling. Ang tao ay palaging nag-iisip tungkol sa paglalaro at naghahanap ng mga pagkakataon upang maglaro. Pangalawa ay pagkawala ng kontrol. Mahirap para sa tao na kontrolin ang oras na ginugugol sa paglalaro. Kahit alam niya na nakakasama na ito sa kanya. So, ayun guys, alam niyo na, may natutunan na naman kayo. So, yun lang. So, nandito ulit kami sa Bulacan State University, Bustos Campus, para mag-interview ng mga naglalaro ng mobile games. So, ayun, umpisa na natin. Let's start! So what's up guys? Narito ulit ang Team Basilin upang mag-interview ng isa pang estudyante mula sa paaralang ito. So, pwede po ba namin matanong kung ano po yung pangalan niyo? Micaela. So, ano po ba yung mga nilalaro yung mga mobile games? Ano? Odd M po, tapos ML. So, ito po yung tanong namin sa'yo. Nakaranas o nakakaranas ka ba ng negatibong epekto sa iyong pag-aaral na dulot ng paglalaro ng mobile games? Oo naman, kapag gusto ko lang maglibang, kapag may libreng oras ako, nag-mobile games ako or online games, tapos nakakaligtaan ko na yung mga gawain ko, and naging addiction din siya, and yung environment minsan sa mga online games is negative na at nakakasama sa mental health ng isang tao. Ayun. Tama. Thank you so much po, Miss Micaela. So, bago natin ipagpatuloy ang pag-i-interview ng mga estudyante, meron kaming munting palaro para sa ating mga viewers. So, ayun, madali lang naman ang mechanics ng larong ito at ang lahat ay maaari namang sumali. Kailangan niyong makinig ng mabuti, maging alisto, at kailangan niyong tapusin ang video na ito. Pangalawa, kailangan kayo ay naka-like, naka-comment, at i-share niyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit na sinong kakilala para sila ay makasali rin sa aming munting palaro. Pangatlo, kailangan nyo mag-fill up sa Google form na ipaprovide namin at ilalagay na lang namin ito sa description box. Dahil kung hindi kayo maglalagay ng kopya o screenshot sa Google form na ipaprovide namin, ay hindi kayo makakasali sa laro o madi-disqualify kayo. Huli at pinaka-importante sa lahat, kailangan kayo ay may kopya o screenshot na kayo ay naka-like, na kayo ay nag-comment, at i-share nyo ang video na ito. At ang mananalo ay makakatanggap ng tan-tananan! Tan-tan! Starlight Card! So ano pang hinihintay nyo? Tara na at sumali sa aming munting palaro. Good luck sa lahat ng sasali at congrats sa mananalo. So, back to you, Ceylon! So, what's up guys? Dito ulit kami upang mag-interview ulit na isa pang mag-aaral na sa Bulacan State University. So, tatanungin ko na siya. So, ano po bang pangalan niyo? Gian Paulo Secondary. So, ano po ba yung mga nilalaro niyo mga mobile games? COD Mobile Legends. So, ayun. So, ito na yung tanong. Nakaranas o nakakaranas ka ba ng negatibong epekto sa iyong pag-aaral na dulot ng paglalaro ng mobile games? Sa akin hindi naman kasi namamanage ko naman yung paglalaro at pag-aaral. Yung laro, parang ginagawa ko lang siyang price after gawin yung mga project or mga activities na kailangan tapusin. So, ayun, tama yun. Dapat magkaroon tayo ng time management sa pag-aaral at sa mga paglalaro.
So, ayun po. Thank you. So, ano nga po palang pangalan niyo? Ako nga pala si John Wade Marwin Paladin. At isa po siya sa mga estudyante ng Bulungan State University. Pwede ba namin matanong kung anong klase or anong mobile games yung nilalaro mo? Madalas ko nilalaro ay ML. ML. So, ito yung tanong namin sa'yo. Nakaranas o nakakaranas ka ba ng negatibong epekto sa iyong pag-aaral na dulot ng paglalaro ng mobile games? Siyempre, napapansin ko nga kapag naglalaro ang ML, nauubos yung oras ko. Nasasayang ang oras na dapat ginagamit ko sa pag-aaral sa paglalaro dahil masaya maglaro ng ML eh. Tama. Kaya di ko namamalayang ilang oras na pala yung nakakalipas. Ayan. So, ayun yung sagot niya, which is tama naman kasi wala naman talagang magandang naidudulot yung pagiging addict sa mobile games, di ba? Dahil napapabayaan mo yung pag-aaral mo at nakakalimutan mo na may iba ka pang mahalagang dapat gawin kaysa sa paglalaro. Ayan. What's up guys? So ito yung mga naisip naming solusyon para maiwasan ang pagiging gaming addiction. So, ayun, number 1, dapat magtakda tayo ng limitasyon. Dapat, di naman masama maglaro ng mga mobile games. Ngunit, kailangan natin magkaroon ng limitasyon sa ating sarili para sa may mas magawa natin ang ating mga mas mahalagang dapat gawin. So, at sa number 2 is, dapat magkaroon tayo ng mga iba't ibang aktibidad. Dito na pumapasok yung mga larong sports. Dapat hindi na tayo tumutuon sa paglalaro ng mobile games. Pwede na tayo maglaro ng mga sports tulad ng basketball, volleyball, badminton, at iba pang mga gawain. So, sa number 3 is, dapat magkaroon tayo ng malalapit na relasyon. Dapat nagkakaroon tayo ng family bonding sa ating mga pamilya at umiiwas tayo sa mga kaibigan nating addict sa games dahil mas nahihikayat nila tayo na mas mapabayaan ang ating mga pag-aaral. Nina, ano nga ba ang maaaring epekto o kahihinatnan ng nasabing solusyon? Hi guys! Para sagutin ang tanong na iyan, unang-una, hindi ka mawawala ng oras sa iyong pag-aaral at mas makakapag-focus ka sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Pangalawa, mababawasan ang pagkakaroon mo ng sakit na dulot ng masyadong paglalaro o pagbababad sa online games. At maiiwasan mo ang pagkakaroon ng anxiety at depression dahil mababawasan ang iyong pag-iisip at magiging malusog ang iyong katawan at masigla dahil mas makakapag-focus ka sa ibang bagay na nagbibigay ng benepisyo at saya sa iyong sarili. Yun, tama. Yes! So ayun guys, dito na natatapos ang aming vlog tungkol sa game addiction. At inaasahan namin na meron kayo natutunan at napul na mga aral sa vlog na ito. At kung kayo ay nakakaranas ng ganitong sakit, huwag niyong kakalimutan ang aming mga nasabi. At syempre, huwag niyong kakalimutan magpatingin sa isang profesional. At huwag niyong kalimutan ng like, Share! Subscribe! At muli kami ang Team Basilin! See you on our next vlog! Wait lang. Alam mali. What's up guys? What's up guys? Nandito ulit ang Team Basilin. What's up everyone? Ako. Eh?